Sa banal na aklat ng Ethiopian, 81 ang libro sa kanilang Biblia. 73 naman ang nasa aklat ng mga Katoliko, habang sa King James Version naman ay 66 ang mayroon na libro. Ngunit nga ba bakit iba-iba? Bakit inalis si Enoch sa listahan? Mga katinagalog ko, 3 po ang parte ng kwentong ito. Kaya sana po ay maipaliwanag ko ng malinaw at maintindihan nyo. Ika-1730, sinuway nitong si James Bruce ang kanyang mga magulang. Imbis na mag-aral ito upang maging isang abogado, ay pumunta ito upang hanapin ang pinanggagalingan ng tubig ng Nile. 10 taon ito na nanatili sa Africa. Matapos na makaligtas ito sa labanan, magkasakit ng malubha at maging kaibigan ang maraming hari at makalaban din ng ilan sa kanila. Nang malapit na itong pumanaw sa pagkauhaw, nadiskubre nito ang bukal na malapit sa monasteryo ng Tigray sa Ethiopia. Sa wakas, natagpuan ito kung saan nagmumula ang ilog ng Nile. Ngunit hindi lamang pala ito ang matatagpuan niya, mas may higit pa sa inaakala niya. Sa pananatili nito sa monasteryo, natanaw nito ang isang lumang kasulatan. Nakalimbag ito sa salitang Gies. Ang Gies ay ang sinaunang lengguwahe na ginagamit ng mga sinauna pa na mga Hudyo. Ngunit nagtaka ito nang sabihin sa kanya ng isa sa mga monghe doon na ito ay ang Biblia. Hindi to Biblia, ito ang Biblia. Tila ba nagulumihanan itong si Bruce sa sinasabi ng isa sa mga pari sa kanya. Ang Judaismo ay mayroon ng 3,000 taon na. Simula nang ito pa ay maitatag. Ayon sa Lumang Tipan o ang Old Testament, kasama na ang banal na Quran ay may kwento tungkol sa reyna ng Ethiopia na mula sa Sheba. Ang reynang ito ay namangha sa taglay na katalinuhan ng haring si Solomon. Nagpagpasyahan ng reyna na kailangang personal na makita nito si Solomon. Kaya naman nagpunta ito mismo sa Jerusalem upang siya ay personal niya na batiin. Napabilib naman talaga ng haring Solomon ang reyna. Kaya naman pinapurihan nito ang Panginoon ng Israel. Saka naman pinaulanan ng reyna ng regalo ang hari na si Solomon. Sa dami ng ibinigay ng reyna na kayamanan kay Solomon, ito naman ay labis na natuwa. Kaya naman ibinigay nito sa reyna ang lahat ng hilingin nito sa kanya. Sa pagbabalik ng reyna sa sariling kaharian niya, sa Lumang Tepano ang Old Testament at maging sa banal na Quran, doon nagtatapos ang kwento ng haring si Solomon at ang reyna. Ngunit sa banal na aklat na natagpuan sa Ethiopia, mahaba pa ang naging kwento ng dalawa. Sa pag-uwi ng reyna sa kanyang kaharian, doon ito nalaman na siya pala ay nagdadalang tao. At ito ay ang anak ng haring si Solomon. Pinangalanan niya ito bilang si Malek I. Nang ito ay nasa hustong gulang na, ay bumalik ito sa Jerusalem upang makita ng personal ang kanyang hari na ama. Sa sobrang saya nitong si Solomon ay inalok nito si Menelik ng kanyang sarili na trono, na siya namang malugod na tinanggihan ng kanyang anak. Ngunit bago pa bumalik ito sa kaharian niya, inumit ng mga tauhan nito ang Ark of the Covenant at dinala sa Ethiopia. Kung pagbabasehan ng kasulatan ng mga Orthodox na simbahan sa Ethiopia, naroroon pa rin ang Ark of the Covenant sa simbahan ng Our Lady Mary of Zion. Nang mabasa ito nitong si Bruce, ay napatigalgal ito. Bakit kompleto sa kwento ang aklat na ito na tila wala naman sa Biblia na nakasanayan niya at nakamulatan niya? Bakit ang banal na aklat sa harapan niya ay may daang-daang kwento na wala sa banal na aklat na Biblia na alam niya? Bakit ito ay may 81 librong taglay? Bakit ang nasa Biblia ng mga Katoliko ay 73? Bakit ang King James Version na Biblia ay may 66 na mga aklat lamang? Lahat ito ay sabay-sabay tumakbo sa kanyang isipan. May mga tauhan sa modernong Biblia na 1 o 2 beses lamang na nabanggit. Ngunit sa lumang kasulatan na hawak niya ngayon ay kompleto ang naging kwento ng buhay nila. Kasama na pati ang pamilya nila, ang pagkakasala
at kabutihan na rin naman na nagawa nila. Hindi nito maintindihan bakit masyadong maraming libro ang inalis. Bakit hindi ito isinama sa alam ng karamihan na nakasanayan na Biblia? Sa pagsisiyasat nito, nabasa niya ang aklat ni Enoch. Itong si Enoch ay ang kalulololohan nitong si Noah. Nabanggit man siya sa Biblia, ngunit tila ba siya ay dumaan lamang. Ngunit sa lumang kasulatan na ito, kompleto ang buhay nitong si Enoch. 108 ang mga chapter na kanyang isinulat. Lahat tungkol sa kanya, sa naging buhay niya, tila ba ito ay ang pribado na diary niya. Ngunit bakit nga ba ito ay inalis sa Biblia? Isa lamang ang malutong na kasagutan, mga katinagalog ko. Salungat ang kasulatan ni Enoch sa sinasabi ng ibang kasulatan sa Biblia. Ang isang halimbawa dito ay ang konsepto ng langit. Sa itinuturo sa atin, ito ay ang lugar kung saan matatanto ang tunay na kaligtasan. Tanging espiritu lamang natin ang maaaring doon ay makapunta. Hindi ito maaari na mapuntahan ng ating mortal na katawan. Ngunit ayon sa kasulatan ni Enoch, ang langit ay pisikal na lugar na maaaring puntahan ng ating pisikal na katawan. Hindi kailangan maging espiritu at humiwalay pa sa ating mga katawang lupa upang doon ay makapunta. Ito ay pagiging tampalasan. Ito ay kasiraan. Walang sino mang tao ang nakarating na sa kalangitan at muli pang bumalik sa kalupaan. Ngunit ayon kay Enoch, ito ay ilang beses niya na nagawa at ito ay ang isinulat niya sa libro na kanyang inilimbag. Ayon sa kanya, hindi anghel na nagpapatugtog ng musika ang nasa bersyon ng langit nitong si Enoch. Ayon sa kanya na ang langit ay tila ba syudad sa kalangitan. Dagdag nito, ito ay maraming mga pintuan, may mga pader at tila ba balot ng kumikinang na mga bato. Nakita rin dito ang mga nilalang na tila ba mga anghel at sila ay laging abala at mayroong ginagawa. Hindi alam ni Enoch na ng kanyang kapanahunan, ngunit tila ba isinasalarawan nito ang tila ba isang sasakyang pangkalawakan o sa madaling salita ay isang spacecraft. Ilang libong taon na nawawala ang libro nitong si Enoch. Hanggang sa ng taong 1947, isang batang pastol sa Qumran ang napadpad sa isang luma na kuweba, kung saan dito ay nagtatago ang tupa na tumakbo na pinapastol niya. Nang batuhin nito ang loob ng kuweba upang takutin at palabasin ang tupa niya, hindi sinasadya na banga ang tinamaan niya. Ang mga sinaunang banga na ito ay naglalaman ng kompletong libro ng kasulatan nitong si Enoch. Ngunit ng taong 1772 pa ay nababasa na ito nitong si James Bruce. Mga katinagalog ko, ituturing na walang basihan o peke ang libro ni Enoch ng mga pinakamalalaking mga relihiyon, katulad na lamang ng mga Hudyo, mga Kristiyano at maging mga kapatid natin na Muslim. Ngunit ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit ayaw nila itong isali sa kanilang paniniwala? Mga katinagalog ko, abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng kwentong ito sa part 2 ng segment na ito na nakapaskil naman po ang link sa comment section sa ilalim. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na ang kasulatan nitong si Enoch ay mayroong pinagbasihan at mayroong katotohanan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.
Thank